Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo.
inibig mo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating morning devotion. Bago po tayo mag-start, lahat po muna tayo yumuko at pumikit, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus, give praise, give you honor, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, sa isang pagpalang umaga, na patuloy mong ginawal sa buhay ng bawat sa amin ngayon, Lord God. Kaya sa umagang ito, nagpapakumbaba kami, nagsusumamo, Panginoon Lord God, sa iyong harapan, Lord God. Samahan mo kami sa aming pagbubulay-bulay ng salita, Panginoon Lord God, magiging lingkod. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon Lord God. Ito makita sa aking buhay, Panginoon Lord God. Maging sa mga kapatiran namin ngayon, nakasama namin sa morning devotion. Ngayon pa lamang pagpalain mo na nasigsig, liglig, at umaapaw ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Lord God. Yes, sa umagang ito, samahan mo kami, manguna, Panginoon Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy ka namin tinataas, dinadakila, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. This morning po, ang pag-aaralan po natin is sa 2 Corinthians 5 verse 7. Ito po ay, for we walk by faith, not by sight. Alam ko po na familiar na sa atin sobra tong verse na to, pero kapag nababasa ko po ito, meron po talaga siyang tusok sa aking puso. And what is faith po ba? Faith is complete trust or confidence in someone or something. Yan, ayon po kay Merriam-Webster, complete trust or confidence in someone, something. Yan. Halimbawa na lang po sa isang magulang at isang anak. Kapag nilalaro ng magulang ang kanyang anak, halimbawa yung hihagis niya, then sasaluhin, yan. Isang full of confidence or trust yung binibigay sa kanya ng anak niya. Dahil alam niya na sasaluhin siya ng kanyang magulang at hindi siya hahayaan na mahulog. Like Lord and us. Alam naman natin na si Lord ay hindi tayo papabayaan basta may faith ka sa Kanya. And alam naman din natin ang kwento ni Abraham, and alam naman natin na si Abraham is the father of faith. Yan. Sabi nga po sa Genesis 12, 1-2, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Yan. By faith, umalis siya sa kanyang lupain na inutos ng Diyos. Diba? Though na hindi niya alam kung paano siya makapunta sa lupain na sinabi ng Diyos, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa lupain na yon, and hindi niya alam yung magiging outcome ng gagawin ng Diyos sa kanya doon. Pero by faith, umalis siya at sinunod niya yung utos ng Diyos. Then, God led Abraham kung saan siya pupunta. And nanampalatay si Abraham kahit wala siyang assurance sa mga gagawin ng Diyos. Pero sumunod siya, di ba po? And sa verse na to, ay pinagpala din ng Diyos at pinagyaman si Abraham at naging isang pagpapala si Abraham. Yan, sabi dito na, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Iniwan ni Abraham ang kanyang lupain at umalis siya sa bahay ng kanyang ama. At pumunta siya sa lugar kung saan inutos ng Diyos sa kanya. Kahit hindi niya alam na kung saan siya makakarating, saan siya makakatungo, pero dahil sa pananampalataya niya at may pananampalataya siya sa Diyos, ay ginawa niya. Isa din po halimbawa nung inoffer niya si Isaac, na matagalan nilang gusto or matagalan nilang pinangarap nilang mag-asawa ni Sarah, pero binigay pa rin ng Diyos. Binigay ng Diyos si Isaac sa kanila, but sinabi ng Diyos ni alay ni Abraham si Isaac, ay hindi siya nagdalawang isip at inalay niya si Isaac dahil galing din naman to sa Diyos. Yan, bilang isang Kristiyano, tayo po ay lumakad ng may pananampalataya. Hindi dapat tayo umaasa sa ating mga nakikita or nakikita ng ating mata. Like, para siyang evidence situation, yung to see is to believe. Yan, alam naman natin na karamihan sana hindi rin nananampalataya sa Diyos na to see is to believe sila. Pero
parang ganito yan eh, na Lord, kung may gagawin ka sa buhay ko, kung bibigyan mo ka ng magandang buhay in the future, gusto ko po ngayon makita ko pa lang, gusto ko makita or maranasan ko na ngayon. Gusto nila is yung makuha agad or makita agad yung assurance bago sila mananampalataya. Yan ang pananaw ng taong hindi nakakilala sa Lord. Na to see is to believe. Gusto mo na nilang makita bago sila maniwala. Pero tayo mga Kristiyano ay we believe first, then we will see. Yan, naniniwala muna tayo na may gagawin ng Diyos. Tsaka natin makikita yung pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mainaas tayo sa Lord na gusto mo mapangyari, just trust and have faith to Him. Yan, sabi nga sa Matthew 21:22, Matthew 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Yan, kung meron tayong inaasa sa ating mga prayer, matatanggap natin yun kung meron tayong pananampalataya. And alam ko naman na sa ating lahat na nakagkaroon na tayo ng situation na situation na hindi na natin alam yung gagawin natin. Nakarating na tayo sa situation na sobrang hirap, pero dahil may pananampalataya tayo sa Lord, siya yung nag-guide sa atin, siya yung nag-lead sa atin patungo sa Kanya. Diba? Kaya nga, minsan, pinaparanas talaga ng Lord or tinetest talaga ng Lord yung pananampalataya natin kung hanggang saan. Ilalagay tayo ng Lord sa pinakamahirap na sitwasyon or sa pinaka-undecided na sitwasyon. Titignan ng Lord yung puso natin. Titignan doon ni Lord yung puso natin kung hanggang saan yun. Kung nanampalataya ba tayo sa Kanya. Diba? And sabi niya nga din sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock the door will be open to you. Yan. When it comes to faith, you need to keep praying. Lagi tayong mananalangin, lagi tayong tatawag sa Lord, o lagi tayong manghihingi ng guidance sa Lord. Kung meron man tayong gustong hingin sa Lord, basta tama ang puso mo at maayos mo itong hinihiling sa Lord, ibibigay naman ito ng Lord sa'yo. And kapag nakita naman ng Diyos na wholeheartedly talagang humihingi sa Kanya o nanampalataya sa Kanya, ibibigay naman ito sa'yo ng Lord. Yan. Kapag nasa situation ka na parang, Lord, katapusan ko na ba? Lord, ito na ba yung last? Di ko na ba ito kaya? Yung mga ganong bagay. Basta, yung faith mo na nakita ng Diyos sa'yo, yan, asahan mo in the last na gumagawa at kumikilos sa'yo ng Lord. And sa pinaka-last, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Dahil nakita ng Diyos yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, nararanasan at nakikita mo pa yung pagmamahal ng Diyos. Yan. Kapag nanampalataya ka, syempre, i-stop mo din yung doubting mo or yung stop doubting in Tagalog is parang huwag ka nang mangangamba or huwag ka nang magdadalawang isip kung may gagawin ba si Lord sa ganito, sa ganyan. Dahil doon pa lang, ay nasusukat ni Lord yung pananampalataya natin sa ganun, di ba? Sabi nga sa James 1 verse 6, sabi, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubt is like the wave of the sea, blown and tossed by the wind. Yan, Tagalog po. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kaya kapag nandun ka na sa faith mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Huwag mo nang isipin or huwag ka nang mag-half ng heart mo na gagawin ba ito ng Lord? Sasagutin ba ito ni Lord? Or sasamahan ba ako ni Lord? Yan, naumpisa ka mo nang magtiwala. Hanggang katapusan magtiwala ka. Dahil ang Diyos ay marunong naman siyang sumunod or marunong naman siyang tumupad sa kanyang mga pangako. Yan, kung buong puso mong pinagpipray, hinihingi sa Lord, yung dinidesire ng puso mo, asahan mong mas maganda pa at mas maayos ang bibigay ng Lord sa iyo. Kaya yung faith mo, ilagi mo lang iisipin or lagi mo lang gagawin mananampalataya ka sa Diyos. Yan, and like Peter's experience din, di ba po, yung sa dagat,
nung gusto niyang lumapit sa Diyos dahil nakita niya ang Diyos na nakalakad sa tubig. Nung gusto niyang lumakad, nung nakita niya lang yung waves na malaki, yung bagyo, yung hangin na malakas, nangamba siya, yung faith niya biglang bumaba or lumiit. Yung pananampalataya niya sa Diyos, ano nangyari? Diba, unti-unti siyang lumulubog. Yung unti-unting nawawala yung faith niya, unti-unti din siyang lumulubog sa tubig. Kaya yun niya, na nung nawala yung faith niya, dun siya lumubog. Kaya tayo, kapag nanampalataya na tayo sa una, idiretso na natin yan dahil alam natin na si Lord yung nasa finish line, si Lord yung nandoon sa dulo na naghihintay sa atin. Yan. And sabi nga din po sa Hebrews 10:22, let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our body washed with pure water. Kaya lumapit tayo sa Diyos sa may pusong tapat at may matibay ng pananampalataya sa Kanya. Yan, lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis ng ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kaya mga kapatid, ang ating pananampalataya ay mas lalo nating patatagin and gawin nating isang pundasyon sa paglilingkod natin sa Diyos dahil ang pananampalataya ay isang mahalaga nararanasan natin sa ating buhay at pakita natin sa mga hindi nakakilala sa Diyos or sa mga pamilya natin na may pananampalataya tayo sa Diyos at may gagawin ang Diyos sa atin. Yan. Alam ko naman po na God will always fulfill His promise and pagpapalain tayo ng Diyos tulad ng ginawa na sa buhay ni Abraham. Nung naniwala si Abraham sa kanya, nung sinunod niya ang Diyos na umalis siya sa kanyang lupain at iniwan niya ang kanyang bahay ng kanyang ama, maging ang kanyang mga kamag-anak. At the end, ay pinagpala ng Diyos si Abraham at binless siya, diba? Kaya ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Na kapag nananampalataya tayo sa Diyos, at patuloy natin, ini-increase yung pananampalataya natin sa Lord, ay pagpapalain din tayo ng Diyos. And mga kapatid, huwag natin kakalimutan na walk by faith and not by sight. Tayo po ay manampalataya ng buong puso at hindi tayo lamang babase sa ating mga nakikita. Yan, and I hope na this morning meron tayong natutunan sa ating morning devotion at alam ko po na lalakad tayo sabay-sabay ng may pananampalataya. Kaya sa umagang po ito, lahat po tayo pumikit at pumuko. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, we praise, give you honor, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami, Panginoon Lord God, sa aming napagbulay-bulayan na iyong salita, Panginoon Lord God, na we walk by faith and not by sight, Panginoon Lord God. Sa huling kapanahunan na ito, Panginoon Lord God, mas papatatagin pa namin yung pananampalataya, Panginoon Lord God, at hindi kami babase lamang, Lord God, sa aming nakikita, Panginoon Lord God, pagkus alam namin, Panginoon Lord God, na in the end, ikaw ang makikita namin, Lord God, ikaw yung nasa finish line, Panginoon Lord God, na aming pananampalataya, Panginoon Lord God. Alam namin, nasasamahan mo kami palagi, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, pagpalain mong yung mga anak na nakinig at nakasama namin ngayon sa morning devotion, Panginoon, pakikinig na yung mga salita, Panginoon Lord God. Maging bawat isa, pagpalain mo na sigsig, liglig at umaapo, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa iyo. Sa umagang ito, patuloy ka namin tinataas, dinalakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Good morning. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga napakinggan namin, mga salita mong napatuloy na maging karanasan namin, Lord. Maging guide ng aming buhay, Panginoon. Mga salita mo, Panginoon, nagbibigay ng pag-asa at maglilid sa amin sa mga bagay na nais mo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at maging sa nagpahayag ng mga salita, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay, sampu ng kanyang
pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, tinataas po namin sa iyo ang anumang uri na espiritu na meron kami sa aming buhay, Panginoon, hindi mo kinalugdan. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus na ito po ay malusaw, Panginoon, anong uri ng espiritu ng kayabangan, espiritu na walang kakontentuhan, katamaran, kawalan ng tiwala sa salita mo, kawalan ng respeto sa iyo, maging ang kaduwagan at katigasan ng puso sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke namin ito at sa lahat ng ito ay maalis sa aming mga buhay bilang mananampalataya, mangibabaw ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at sa lahat ng mga lingkod mo na patuloy na humahayo at nais makasunod sa kalooban mo, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, maging sa bawat isa. Amin pong kinahangad ang pagsama at pangunguna ng iyong Santong Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po ng maraming, Panginoon. Patuloy namin inaangkin ang katugunan ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen.